Pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. Hunger for power. It will divide the nation. Good morning po, Yusek. Nag-start na po yung election campaign for local elections at may mga bali-balita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung AKAP, pamimigay po ng AKAP. With the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito, sabi po sa survey ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po, ma'am. Isa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 GAA, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang, doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 2025 po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbabalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, adjustments ng kung ilang millions from one department lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po iyon para po sa pag-spend po ng budget. Tapos na po. Dahil may mga cut. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pagre-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. May we get Malacanang's reaction po on the business expectation survey of Bangko Sentral ng Pilipinas stating that the business confidence in the Philippines is more optimistic for the second quarter of 2025. That's good news. It should be included in our good news. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. And Yusek, what are the government's action po to maintain or to even surpass this optimism for the remaining months of the year? We will try our best. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, ano po reaction ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa confidential funds ng OVP? This time po, they dubbed it as Team Grocery because of the names Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patiting, and many more. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka
siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito pong mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Magfa-follow up lang po ako dun sa report po yung regarding po sa BSP. Nag-issue rin po yung BSP recently ng Financial Stability Report kung saan nag-express sila ng concern dun sa heightened uncertainties due to economic development sa US. Tsaka yung economic instability, geopolitical issues sa Europe and Middle East. Meron na pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po doon sa last NEDA briefing. At saka may binigay po kayang instruction si President Marcos kung paano i-mitigate yung impact ng mga ganong issues. Actually po, nagkaroon po ng meeting with the BSP. Pinag-usapan na rin po yan. At maaari pong maapektuhan ang inflation rate, if ever, patungkol po dyan sa nangyayari po sa US. So, tignan na naman po natin at gagawa naman po ng paraan. At sa pagpupulong na po yun ay dapat ang ating nadinig sa pagpupulong ay dapat maibsan agad. Yun ang po ang nadinig ko na sinabi po ng Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon. Tapos last question na lang po sa akin. Yung na-mention rin po kanina yung tungkol doon sa issue sa Myanmar na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na nabibiktima doon sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos, not necessarily OFWs sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda pong suggestion yan at siguro dapat din po natin tignan po yan. Maging stricto sa tamang, reasonable yung pag-strict lamang po. Dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima, ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you po. Thank you po. Finally, Robert Mano, Teleradio Servicio. Sec, good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of cabinet officials representing the executive po sa hearing or may special instructions ang Pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Katulad ng po sinabi natin noong mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay ipapatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate ng executive privilege. Yun naman po. Thank you, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.